Salamat. Okay, maraming salamat sa ating tagapagpakilala, ating kapatid, Inang Tess, no? So, buhay bang Diyos? Narito bang kasama natin ngayon? Amen. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. The will of the Father. Yes, I will. God is good. All the time. Maraming palakpak. Maraming grasya. Amen. So, patuloy tayong pumalakpak sa ating Panginoon. Ano? Unang sa lahat, magandang hapon po sa iyo, Amang Yahweh, sa ating lahat, mga kapatid, sa Bagong Jerusalem. Isang maganda, mabiyaya, mapagpalang hapon sa ating lahat. Amen? Pinagpala po ba tayo, mga kapatid? Narito ba si Jesus? Amen. So, una sa lahat, ako muna ay magpasalamat. Magpuri sa ating Panginoon. Bakit mo? Ako'y nagpupuri at papasalamat sa ating Panginoon. At ito, muli ako pinagkatiwala ni Lord. Kasi kahapon, hindi ako nakarating dito kasi parang masama yung pakiramdam ko. Labig ay, yung bang hatching ng hatching. Iningatan ko kasi pag ako'y nagsipon na, sunod na yung ubo ko. Yun mahirap ang magkasakit, sabi niya. So, nandun lang ako sa bahay, no? So, ngayon talagang pinilit ko rin na lumabas. Awan ng Diyos dahil nakatatlo, apat na yata lang akong biogesic hanggang nung gabi. Awan ng Diyos, nawala na yung aking pag-hatching, no? Kaya salamat sa Diyos at ako'y nakarating dito dahil sabi nga, patuloy natin na ipalaganap, ipahayag ang salita ng Diyos. Amen? Okay, so muli malagas sa palakpak sa ating Panginoon. No? So, napakaganda po ng Ebanghelyo sa hapon ito na patungkol po sa ang lalaking inaalihan na masamang espiritu. No? Na alam natin na si Jesus sa kanyang kapanahunan, ito ang kanyang mga ginagawa, yung humayo siya, nangaral siya ng mabuting balita, ipalaganap ang salita ng Diyos, no? Nagpagaling sa mga maraming may sakit, ipatong lang ang kanyang kamay, sila ay gagaling. Amen? At yung mga masamang espiritu, kanyang pinapalaya sino mang tao na inalihan ng masamang espiritu, tunay nga po na sa pangalan ni Jesus ay lumalayas ang masamang espiritu, no? Okay, katulad dito sa ating Ebanghelyo, si Jesus na habang siya ay pumasok sa isang lugar, doon sa sinagoga. Alam natin yung sinagoga, na yun ay isang banal na lugar at doon siya nagturo, no? Subalit, nung siya ay nagturo, namangha ang mga tao, lahat, nasabi, sino ito na nagtuturo nito? Ay, sabi, nagtaka sila, sino ito? Parang isang may kapangyarihan, no? May kapangyarihan daw na magsalita, no? Sapagkat ang mga tao ito, na naroon na iba, hindi sila naniniwala kay Jesus. Nandun yung patuloy nila na panlalait, patuloy na wala silang pananalig pagtitiwala. Hindi nila nakikilala si Jesus, samantalang kahit kaharap na nila, no, hindi nila pinapaniwalaan. Kaya sabi nga, nagtaka sila, bakit kung ang salita, kung manalita siya, ay may kalakip na isang kapangyarihan, hindi tulad ng mga eskriba, no? Sapagkat ang mga eskriba, alam natin na sila yung mga tao, mga mapagpaimbabaw, no? Sila yung marunong dalubhasa sa kasulatan, banal na kasulatan. Subali yung kanilang pinangangaral ay wala sa kanilang mga gawa. Diba? So kailangan tayo bilang tinawag, hinirang alagad ng Diyos, alagad ng Panginoon, kailangan sa ating pingangaral ay nakikita sa ating mga gawa. Amen? Tunay nga po na upang hindi tayo punlaan o hatulan
ng mga tao. Ang galing-galing mong magsalita, galing-galing magpahayag, pero ikaw pala ay mapagpaimbabaw. Ikaw ay manlilinlang, tuso. Ikaw pala ay sinungaling, no? Mapanghatol sa kapwa. Diba? Ang mga klaseng ganitong tao, tandaan natin mga kapatid, wala silang space sa kaharian ng Diyos. Eh, saan sila? Tatapos sila sa apoy ng impyerno. No? Nais niyo ba roon mga kapatid? Hindi. Sayang lang ating pinagpagupaguran nito. Biyernes, Sabado, Linggo, nandito tayo. Tapos doon lang pala tayo mababagsak. Diba? Sabi nga, mas malaki pa raw ang maging kasalanan ng tao na yung mga alam mo na, yung salita ng Diyos na dapat mong isabuhay at hindi mo ito sinasabuhay, mas lalo, mas divorce ka raw para sa harapan ng ating Panginoon. Kaya bawal po. Sabi nga, ingat po tayo sa ating paglilingkod. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sa habang siya nagtuturo, may dumating, no? Na doon sa sinagoga, ay may dumating na isang lalaking inaalihan na masamang espiritu at sumisigaw. Diba? Ganon yung mga, ganon pala, Brother Sander, no? Yung mga inaalihan na masamang espiritu, umalingaw. Ano? Oh, imagine mo na, diba? Kung ano kaya pala yung mga ginagamit ng masamang espiritu, talagang nandun yung parang, ano ba yun? Yung hyper ba? Ganon? Diba? Kasi, yung masamang espiritu oo, ang masamang espiritu andyan lang yan. No? Oo. Kaya pakapakaingat po tayo. Ha? Kasi ang masamang espiritu ang gawa niyan, tuturuan ka yung kalahati. Una, tuturuan ka. No? Na akala mo mabuti siya. Kakaibiganin ka pa niyan. O sige, sabi niya, kulang ka na ng budget. Sige, kunin mo yan para may budget ka. Oo, tuturuan ka niyan. No? Mapagputos yan sa magagandang sa akala mo lang. Kasi yung sa una, yung parang totoo yung sinasabi niya. No? Na sige, kulang ka ng budget. Kunin mo na yan. Para may matugunan yung pangangailangan mo. Baka wala na kayong bigas, di ba? O ikaw naman na ikaw ay collector, o ikaw ay tagatago ng mga collection mo, sige na nga, makuha na nga ito kasi wala nga talagang pagkain. Mga ganun ba? No? Pero, yun kakibaginin ka, pero ikaw yung bibigyan ka ng kasalanan doon. No? Bibigyan, parang kang tinuturuan ng gumawa ng kala mo, makakabuti sa'yo, pero at the end, yun ikapapahamak mo. Bakit? Ipinagkatiwala sa'yo yan na pera. Bakit mo lang basta-basta nalulustayin na hindi nalalaman ng mga kasama mo, na hindi nalalaman kung sino yung nagpatago sa'yo, o diba? Ganon ang gawa ng masamang espiritu. Ang iba pa, ang gawa ng masamang espiritu, o may galit yan sa'yo, o sige, arangin mo dyan mamaya, suntukin mo. Di ba ngayon? O sige, ano mo dyan, saktan mo, patayin mo kung kinakailangan. Akala mo yung mga bulong na masamang espiritu yan. Kung nagawa mo yun, saan ka? Na anong nangyari sa'yo? O nakapatay ka, di sa kulungan abot mo. Di ba? Kaya lagi tayong magmatsyag. Kung ito ba ay bulong na masamang espiritu, ito ba ay gawa, utos ng masamang espiritu. No? Kaya lagi tayo na alerto, o kaya lagi tayo pong magdasal upang tayo'y maiwas sa mga kapahamakan na yan. Sa pagdarasal natin yan, dyan tayo dinirinig ng Diyos, dyan tayo iniingatan, no?
Kaya isama natin lagi sa ating buhay si Kristo, sapagkat si Kristo ang siya lamang nating tagapagligtas. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. No? Kaya't ito, nang sumigaw, kasi nagtaka sila dahil araw ng pahinga, nandun si Jesus na nagtuturo. Diba? Sabi nga sa banal na kasulatan, ano bang mahalaga? Ang magligtas nung gumawa ng masama o magligtas ng buhay? Diba? Ang gumawa ay ang magligtas ng buhay ang dapat na gawin natin katulad ni Jesus. Kahit na araw ng pamahinga, gumagawa siya, nagtuturo siya kasi kailangan ng tao, nagpapagaling siya sa mga may sakit. No? At nagpapalayas ng masamang espiritu sa mga inaalihan ng mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Kaya yung dito nga sabi sa kay Jesus, nilahit siya, naparito ka ba? Upang puksain kami? O din, Diyos ko, kung sila ngayon pumatol, hindi nila nakikilala, wala silang pakundangan kung makapaghatol, wagas. Hindi nila alam, Diyos na makapangyarihan yun, ay si Kristo yun. Na si Kristo nagliligtas sa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Ililigtas ka niyan sa karamdaman, ililigtas ka niyan sa paggawa ng kasalanan, ililigtas ka niyan sa mga kapahamakan. Diba? Kaya sabi nga, pero sa salita lamang ni Jesus na inutos ni Jesus na masamang espiritu, tumigil ka. Salita lang, no? Salita lang ni Jesus na tumahimik. No? At sabi, lumabas ka sa Kanya. Diba ganun tayo, ito yung ating tinanggap, no? Ito yung ating tinanggap na kapangyarihan, yung kapangyarihan na warrior ba? Tawag doon, no? Brother Sander. Kung prayer warrior ka na, huwag kang matakot, na? Ilabas mo yung tapang mo, hindi yung tapang na gumawa ka ng masama, kundi yung ipaglaban mo ang kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, at huwag mong itago yan, huwag mong ipagdamot. Ilabas mo upang nang sa ganon, nakikilala ka ni Kristo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sapagkat sa mga anak ng Diyos lamang ito ipinagkatiwala. Kaya pahalagaan po natin. Huwag po natin na, pinagkalagan na ako ng kapangyarihan. Ay, dito na ako. Hindi naman ako nakikita aking mga kasama. Sige. O. Kahit hindi nakikita na yung mga kasama kung anong ginagawa mong masama, huwag ka. Sapagkat merong Diyos na tumitingin sa iyo. Sabi nga, God is watching us. Amen? O English yun. Napulot lang sa tao. God is watching us. Di ba may kanta yan, Totoo yun. Sapagkat sa Diyos, wala tayong may lilihim. Saka sabi nga hindi daw natutulog ang Diyos. O, di ba? Tayo lang ang tulog ng tulog. Hindi natutulog ang Diyos. Lagi niyang gising. Oh, lagi nakasubaybay sa atin, no? Lalo-lalo na yung mga laging tumatawag sa Kanya, laging nananalangin, laging nagtitiwala sa Kanya, laging nananalig sa Diyos, pinapakinggan, dinirinig ng Diyos ang ating mga kahilingan at hinaing. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Tunay nga po na dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin, lalong-lalo na yung mga taong matuwid. Matuwid na ba tayo, mga kapatid? Nagsusumikap. Huwag lang tayong madala, mabuyo, no? Kaya ingat tayo.
Mayroon naman tayong discernment yan. Ako sabi ko talaga, parang ano lang, sa pagmalaki, hindi pa ako charismatic. Meron na akong discernment eh. Parang meron na yon. Dahil siguro, madasalin din naman ng lola ko, so natuto rin ako, although kahit na ako'y bunso, siyempre sa bunso may kamalitaan din yun, di ba? Salamat sa Diyos, sa gayon, unti-unti na tayo binabago. No? Kasi alam na natin yung masama at mabuti. Itong katagal na natin dito sa community na ito, kailangan may sabuhay na natin yun. No? So, sabi nga rito, so lahat talaga tunay nga po na nang hilalas ang lahat. Kaya sila'y nagtanungan. Siyempre nandun yung mga pag-alilangan nila hindi nila nakikilala na si Jesus pala yun no? Kasi wala sa kanila yung paniniwala. Marami pa silang hinahatol. Siya na nga nagtagapagligtas natin, hahatulan pa nila. Ano bang klase, no? At doon na nga po, no? Nasabi nga, bagong aral, no? Nagtaka sila dahil bagong daw aral, nauutusan daw niya. No? Pati ang masamang espiritu at sumusunod. Siya nga yung anak ng Diyos Siya yung Diyos na makapangyarihan. Kaya anuman yung inutos niya, anuman yung salita niya, ay pinapakinggan o sinusunod. Bakit? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. At doon nga po mga kapatid, na kahit na sa lugar talaga na rin ang masamang espiritu. No? Kaya yung mga talaga pagkaingat po tayo. At sabi nga na itong turo daw ni Jesus ay tunay nga po na ito ay ang turo ni Jesus kahit araw ng pahinga ay tunay nga po na tunay na makapangyarihan. Hindi gaya ng mga burok sa batas. Diba, ang sa ating batas, kung ang nila, ang turo sa batas, ang panlaban nila, diba, mga dahasan, no? Kung nanghuhuli lang sila, kala mo, tinuturoan ka, may kasamang bugbog, ha? Diba? May kasama pang sipa, hindi pa sila makontento, tumagbo ka lang, baril na. Sasabihin nila, self-defense, kasi lumaban. Diba? Ganon. So kakaiba ang turo ni Jesus. Nakaiman siya na inaalipusta, nandun pa rin pagtsatsaga niya na palayasin ang masamang espiritu sa isang katauhan. Sapagkat mahal niya tayo, no? So, kailangan po tayo ay patuloy na sumunod sa kanyang aral at utos, no? Sapagkat tunay nga po na magkaiba po ang pangangaral ni Jesus sa pangangaral ng mga guro sa batas. Huwag po natin tularan yung mga turo sa batas. Dito ang turo ni Jesus ang siya natin na isabuhay. Araw-araw tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Araw-araw tayo na bumabasa sa kanyang Biblia, na kanyang love letter sa atin. Ito ang Biblia. Malapit na ako na mag-send yung 1 month na no? Kasi wala akong guys. I-ano ko yun, by tayo? Sa 31 o 30, send ko na double month na hanggang February. No? Kasi bumili ako doon para sa ating lahat yun, sa ating community. Ganun, magtulungan tayo. Sinong may kaya na i-share, sabi nga, share your blessings. Kasi wala hanggang sa Baklaran, naganap ako noon, bibili na sana ako, wala na, yung pala may purpose ang simbahan. Hindi sila nag-provide yung daily reading guide para nang sa ganon, yung binibinta nila na 200 books, magbumili ka.
Yun, may purpose. Makatulong daw kuno. Makatulong daw kuno sa simbahan. Sorry. Ano tayo, totoo kasi. Totoo, alam mo na yun. Yan naman ang totoo naman yung sabi nila. Saan ko ba rin nun narinig kung hindi tayo sa kanila? Oo. Mismo sa altar yung commentator, ganito tayo, meron tayo dyan. Doon sa pili tayo ng box para tayo makatulong din sa ating, pero hindi nila sinabi na hindi sila mag-provide ng gano'n. No? Yun lang, sorry nga. Para yun, bili tayo ng box. Alam niyo naman ako basta totoo. Diba? O yun ganun lang. So sorry Lord kung ano man yun. Kasi doon sabi nila, kaya unless patapos ng mass, bumili na rin ako kagad. Kasi wala po, wala ba? O ito na lang, ate, o 200 lang ito. O sige, akin na nga, bibili ako. Doon sa simbahan, kaya sinesend ko na sa inyo. Pagka nyo, i-record nyo na. Kasi mayroon yung hanapin sa, siyempre natatakpan ng Facebook. Ngayon, mayroon na kayong record sa isang notebook. Tingnan nyo na lang yun doon para mas madali nyo i-research yung reading. Kaysa tingnan nyo pa isa-isa yung Facebook nyo, di ba? Di sa inyo sa Diyos, naiwan nyo doon sa bahay. Pagdating sa prayer meeting, ay wala akong reading din. Wala na. Naiwanan ko yung guide. Pero nandun na sa papel, di ba? Ganun. Nakikita mo rin yung sinendo. Oo, nilagay ko yun. Kasi yun ang mensahe yun. Nung buwaga, napapasa pa yung... Yun ang mensahe sa akin. Nabibili ka na lang at isend mo. Kasi pangako sa akin Venus nung ate, hayaan mo may nakijoin na yata sa isang madre na grupo. Sinesend sa kanya every 6 p.m. na. 6 p.m. Bukas sige, pagkaset, ibigay ko. Kung nagpapatulog na siya ng apo niya, wala na. Sa umaga, kung busy naman sa apo niya, nagitan sa alas 10 na. Venus, sana yung reading. Ay, nga pala ate, ito na. O sabi ko, ito na mabuti. Para na sa ganon, hindi tayo naman aasa kasi busy rin siya, no? Kaya, salamat sa Diyos, inano yung bang, binulong din sa akin yung mensahe na yun. So, ginagawa ko. Paalala nyo lang, baka minsan, makalimutan ko rin, baga 28 o 30, Sister Seng, yung dyan, send na. Gano'n na lang. Baka, ako, nakipag-date na ako kung saan, hindi, joke lang. Wala akong ka-date. Kaya naman tayo ka-date events. Valentine's na, hindi pwede, Assurance Day yun. Pinagkataon. Ngayon lang, for the very first time, na alam ko na Assurance Day, dyan nang tumapag ang 14 ng Valentine. Sayang, wala tayo, hindi tayo makipag-date. I-push ko na lang natin yung date natin sa ating lovers. Pero si Lord, diba? Mga ano yan? Mga asawa. Araw ng mga naghahanap ng kapuso. No? Pero wala tayong ibang kapuso si Jesus. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. No? Sabi nga dito, no? Ang pagkakaiba ng turo ni Jesus sa turo ng mga guro ng batas ay hindi lamang sa nilalaman. Taglay rin nito ang mga nakaaakit na salita mula sa kanyang puso, no? Na tuwirang umaabot sa mga puso ng kanyang mga tagapagkinig. Tunay nga po na yung kanyang aral, ay ang kanyang turo ay tunay nga po na nakakaakit, yung tayo nabibigyan ng buhay, diba? Nagkakaroon tayo ng inspirasyon, sa pamamagitan ng kanyang salita, ito tayo nabubuhayan ng loob. O diba, kung nasa prayer meeting ka, problematic ka ba, sarap-sarap mong makarinig, lalo-lalo na pagka tumama sa iyong talk na yun, ay masarap nakaginhawaan yung loob mo. Yun. Kaya sabi nga rito, nakaakit
sa ating puso, no? Kaya sa hapon na ito, tunay nga po na si Jesus ang kilalanin natin, na patuloy natin siyang kilalanin na siya yung ating tagapagligtas, no? Itong masamang espiritu natin ay masamang espiritu na maali-aligi sa atin, huwag po natin ito entertainin. Kasi ito yung, di ba, sino ba ang hari ng masamang espiritu, di ba, si Lucifer? O, di ba, prinsipe ng mga demonyo. O, di ba? Tingnan nyo mga katabi nyo, baka may demonyo. Ito yung banal na lugar. Ito banal na lugar, banal na tahanan ng ating Panginoon. O, tapos, pagagamit ka sa masamang espiritu, no? So, kailangan tayo ay patuloy na magmasid, mag-ingat po tayo sa mga gawa ng masasamang espiritu. Yung bulong-bulungan ka dyan, huwag mong pansinin, ikasting mo yan sa pangalan ni Jesus. Tama, di ba? O, yung minsan, inaantok ka, masakit yung mga katawan mo. Minsan talaga bago ako dito pupunta, minsan marami akong nararamdaman. Na, ay, in Jesus' name. Minsan pa nga, bago ako pa, gumayak, para pa akong higa, yan. Aminin, 5 minutes. Para kang, siyempre, bumabata tayo eh. No? Grabe kayo. Para kang mag-charge muna, aminin, no? Oo. Kaya, sabi ko, di bali, pagka may prayer, di bali, nakaatang, di ba, umasa ako, di bali, pagdating ko ako yung closing prayer. Pagdating ko lang dito, nakapagsalmo ngayon. So, ang dami mong idinadahilan, sabi ko, Lord, sorry, makapag-relax man lang. Kasi, mahirap din, baka mamaya, ka dyan matumba-tumba ka, lalo ang lakad natin, parang lakad na ng lasing. Aminin ko talaga sa inyo. Nararamdaman ko sarili ko, parang naglalakad ka lasing. Hindi lang nakakaya, magdala ka na ng bastod mo. Mahiratan na tayo. Nagaganon, oo. Mahina, lalo ito, masakit makiro. No? Pero purihin ng Diyos, kung hindi pa tayo siguro naglingkod kay Lord, tunay nga hindi wala ganito klaseng kaliksi natin, wala itong kalakasan ng ating katawan. I-compare sa mga iba. Ano edad mo? Di ba yung sa foreign-han? Sabay yung sa Facebook? Oh, yung kanina nabasa ko, magsi-70 lang daw. Ay naku, silang guning, anong edad na? 80? Mag-80? 80. O, 80. Ay naku, ang tanda-tanda na yung kanina. Na nakita ko doon. O, magsi-70 pa lang yun. O, di ba? Kung hindi ka talaga, tunay nga po na talagang ang Diyos itapat, talagang ayaw niya tayong magkakasakit, ayaw niya tayong humihina yung ating katawan. Bakit pinapalakas niya tayo? Bakit? Secret lang yan. Dahil yung kinakain ng ating kaluluwa is salita ng Diyos. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sa totoo lang ito ang nagpapalakas yan na nasa isip ko. Ito nagpapalakas sa ating health. Oo. Yung ating pagkain ng ating kaluluwa, salita ng Diyos. Sapagkat ito yung spiritual food natin. Yung mga physical food yan, minsan kumain ka. Sasakit ka dyan eh. Sa totoo lang yung asawa ko, napadali ang buhay niya, hindi lang ako nagalit sa anak ko eh. Pumunta ako ng Nova Daisy ng 26 yun. Birthday ng anak ko, nagluto ba siya ng nilagang baka, laboratory ko yun. Pagdating ko, yung isda na pinirito, hindi niya kinain. Kumain ako, sarap-sarap ng ulam. Bakit? Sabi ko gano'n. Masarap ng ulam talaga, sabi niya gano'n. Ano kinain mo? Yung bigay na anak mo kasi birthday na ngayon, nagluto siya ng baka, isang mangkok, ubos ko. Ha? Wow! O yun, sabi ko, ala, bakit mo inubos? Baka kumain yung baka yun, masama sa'yo, nagdadialysis ka tapos ba, ka sa puso. Bawal na bawal yung pagkain na yun. Ay, hindi, wala yun.
Ang sarap, sabi na. Lunes yun. Martes, mag-dialysis. Wow, alas 10. Bakit? Dito na ako sa loob. Ayaw ko na doon. Kasi nagpaliguan siya doon. Gusto niya doon sa labas namin. Dito na ako maligo. Bakit? Para akong hinihingal. Hala, yun kinain mo. Hindi, wala yun. Nagalit siya. Marinig ka ng anak mo. Sabi gano'n. Ay, hindi ba? Sige. Pero talaga yun. O tapos, pangalawang araw, yun na. Hindi na makatayo doon sa dialysis na nangina na. Pero, dahil sa yung pagkain na bawal. Bawal yun talaga sa kanya eh. Yung taba, nilagang baka. Naku po, yan ang pinagbabasa. Tapos, hinigop pa yung maraming sabaw. Ibawal magdalo ng sabaw kasi 1 liter lang kasamang sabaw, kasamang kape, kasama yung lahat lang. Eh kung nag-inom siya din nag-over na. Pag nag-over ka ng tubig sa dialysis, mag 3 times a week ka. At hindi ka, baka maisiyo ka at saka doon ka na manghihina. Ayun na yun. Pero hindi ko na sinabi doon sa anak ko na hindi ko na siya sinisi. Kasi gano'n yun eh. Pag pinapagalitan ko yung anak ko, naririnig asawa ko, lalo magalit. Pero alam ko yun yung ikinadali. Kasi yun yung hindi na makahinadawa. Gawa na yung na balutan ng taba yung kanyang puso. Oo, bawal yun, lalo sa nagdadialysis. Diba? Kaya yung pagkain ng ating espiritu ay kaluluwa, yung spiritual food yan, yung salita ng Diyos. Kaya dito tayo lumalakas. Diba? Dito tayo pinatitibay ng ating loob. Dito tayo binibigyan katatagan. At siyempre, mahaba bang buhay. Kaya dun sa amin, mag-isa pupunta ako, magtataka sila na gano'n ang edad ko. In compare ko sa pinsan ko, hay, magsi-72 ka na? Ay, 72 ka na? Oo, sabi ko nung November na yon. Nung umuwi ako. Oh, sila in compare mo, yun 68 lang, 69. Talaga. Sabi sa Batangas doon sa mga balay ni Reggie, ay dito po sa amin na, yung 65 60 lang, anak ko nag-ugong-ugong na Bakit? Ano bang trabaho mo na? Siguro kasi nag-opisina ka eh. Ha? Nag-opisina ka, oo. Nag-opisina po doon sa gawain ng Diyos, gawain ni Ama. Talaga, oo, yun doon. Kaya pati mga balay ko sa Tarlac, gusto nila ako doon na i-preso, i-stock doon. Ngayon, may text naman yung anak ko. Gusto ko tinatanong kung kailan ako balik. Ay, Diyos ko, Lord, anong gagawin ko? Sabi ko, ando na naman ako, mapipreso na naman ako doon sa bahay na ko. Manghihina ka pa. Manghihina ka pa. Pag nainis yung anak mo, pagalitan ka lang ng kung ano. Na siyempre stress yung anak ko, iniintindi ko na siya. Hindi ko na siya sinasagot, iniintindi ko na. Pagka gusto ko umuwi, siyempre kababaan ng loob, di ba? Pagpipigil sa ating sarili, kasi yan ang turo ng Diyos sa atin eh. Yung tayo ay magkaroon ng kababang loob, taniman ng pag-ibig ang ating kapwa, lalo-lalo sa ating mga malsabuhan. Sabi, sa gubilin ng ating Panginoon, ang masama, palaging talunin ng mabuti. Amen? Huwag po tayong gumanti sapagkat sabi nga sa pangako ng Diyos, nasa akin ang paghihiganti. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya ito kasamang espiritu na ito na pinagaling ng ating Panginoon, tunay nga po na sila ay nagulat, sila'y nanggilalas, no? Na sila'y nagtaka na gano'n ang pananalita ni Jesus sa harapan nila. Subalit, sabi nga, ano ito, bagong aral. Diba? Nautusan niya masamang espiritu at sununod naman. At tunay nga po, na sa gano'ng pangyayari, ang balitang yon ay kumalat sa buong Galilea tungkol kay Jesus. Kaya ito, yung mga mabubuting gawa ni Jesus,
na ating napag-aralan, ating natutunan, ito rin ay ating ibahagi sa ating kapwa. Kaya sabi nga, humayo kayo at ipahayag, ipalaganap ang salita ng Diyos, no? Upang sila rin ay maturuan, sila rin ay mabahaginan ng ating mga natutunan. Sila rin ay matuto, sila rin ay magbagong, hindi sa lahat, sila rin ay magbagong buhay. Na katulad natin, sapagkat masarap po ang mayroong bagong buhay. Na? Tunay nga po na kung meron kang bagong buhay, siyempre meron tayong naging lumang buhay. Huwag na natin po yung balikan. Yung mga lumang buhay natin sapagkat yan lahat na yan ay gawa-gawa lahat ng masamang espiritu sa ating buhay. Ngayon, nakilala na natin si Kristo na siya nagpapalayas ng masasamang espiritu, siya lang ang ating tutularan at siya lamang po ang ating paglingkuran. Upang kanyang pangako, ang ating Amang Yahweh ay makarating tayo sa kanyang kaharian. Ang buhay na walang hanggan. At yun naman po mga kapatid, maraming salamat sa mga kapuso.